Ikaw. Tumawag ng mga tao, hulihin siya. Kumusta? Hulihin siya. Inaantok. Ang huling hiling ni Lola bago siya namatay ay para hanapin mo ang iyong sariling pamilya. Ikaw pa, ang paraan mo para magkaroon ng pamilya ay hindi pag-asawa, kundi pag-anak. Genius na idea, di ba? Alam mo, may emotional disorder ako. Hindi ko talaga naiintindihan ang konsepto ng pagmamahal, kaya ang pag-aasawa ay mas mabuti pang magkaanak, Moksheng Xiao. Hindi lang siya ang pinakabagay sa aking Janice, kundi makakapagbigay pa siya ng dekalidad na anak at gwapo pa. Maganda ang pangangatawan at isang disiplinadong lalaki na may mabuting asal. Piliin mo siya. Pinakaangkop. Paano naman si Mokhen Xiao kapag nagbuntis ka? Kahit paano, isa siyang dalagang lalaki na malinis ang pangalan. Gumaling ka na. Mag-aalala ka pa ba kung saang basurahan itapon ang mga tira ng gamot? Kunin mo yung singsing sa paa na nagkakahalaga ng milyon, ipapamigay ko. Kiyuan, akin ka lang, ha ha ha. Ang ingay. Nahulog sa aking sleeping pill, matutulog ka ng hindi bababa sa 5 oras. Moksheng Xiao, ngayong gabi. Akin ka na. Nakamarka ka, huwag mo hayaang hawakan ka ng ibang babae. Moksheng Xiao, hanggang sa muli. Ang dumi, siguradong yon na naman ang babaeng yon. Tumawag ng mga tao. Hulihin siya. Tumigil ka. Huwag kang tatakbo. Hahaha, ang mga kabataan ngayon, ang lakas ng enerhiya. Si Chen Xiao ang pinakaseryoso, pero ang babaeng ito ay kayang pasiklabin ang kanyang emosyon. Mukhang dumating na ang tadhana ni Chen Xiao, kaya tulungan ko na lang siya. Bigo ang pag-atake sa gabi. Mukhang kailangan mong mag-isip ng ibang paraan. Kaya maghanap ka ng paraan para tumira sa bahay ng mga mo dahil ang pag-aanak ay hindi naman isang beses lang iyan. Kiyuan, nandito ka pala, ang tagal kitang hinahana. Tingnan mo, may dala akong regalo para sa iyo. Gusto Montag? Ako. Ayaw ko ng basura. Ano bang kulang sa akin? Ano bang meron ka? Pangit ka, pati katawan mo pangit. Kahit maglaro man ako ng lalaki, ang pipiliin ko yung pinakamaganda. Nagmamalaki ka ha? Hindi ko na kailangan gumamit ng paan. Hindi mo ba alam kung gaano ako kalakas? Nasaktan ako. Ikaw. Ang pangit ng katawan mo. Mojizong, babala lang ito sa iyo. Kapag inulit mo pa, huwag kang magalit kung hindi kita palampasin. Sinasaktan. Paano kung matutulog kasama si Moksheng Xiao? Sinadya ko. Ay naku, natakot ako. Lola, ayos lang po ba kayo? Kailangan po ba namin kayong dalhin sa ospital? Ayos lang ako. Hindi ko alam kung sino ang walang modo, nagtapon mula sa taas. Naku, salamat sa iyo, dalaga.
Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Huwag kang mag-alala, gagantihan kita ng maayos. Halika, sumama ka sa akin Pauvi. Bakit kakaiba itong matandang ito? Lola, wag na po kayong mag-abala. Aalis na po ako. Hoy, dalaga, huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Ang apo ko ay si Mo Xiao. Sumama ka sa akin, ipapasalamat ng apo ko. Nang maayos sa iyo. Halika. Yung may bilyon-bilyong yaman. Si Mo Xiao ng pamilyang mo. Ha? Hindi ko hinanap pero bigla na lang dumating. Mo Xiao, ngayon ko lang nakita. Pati ang Diyos ay tumutulong sa akin para maging akin ka. Hanapin mo agad si Kiwan. Kiwan. Hindi kita palalampasin. Nahanap na ba ninyo yung babae kahapon? Kailangan pa ng konting oras. Ang walang hiya nitong babae. Kapag nahuli ko siya, babalatan ko siya ng buhay. Para magbayad siya. Ano ba ang sinasabi mo? Sobrang nanonood ka ng mga drama, palaging nagsasabi ng mga linyang pang-drama. Baka matakot ang mga dalaga. Lola, bakit po kayo galing sa labas? Hindi ko po ba sinabi sa inyo na delikado sa labas? Naku, ayos lang ako. Sino siya? Respetuhin mo siya, siya ang nagligtas sa buhay ko. Naku, hindi mo alam kung gaano kadelikado kanina. Isang paso ng bulaklak ang biglang bumagsak mula sa langit. Kung hindi dahil kay Yuan. Malamang patay na ako ngayon. Ano? Kanina, muntik nang matamaan ng lola ang ulo. Tiyak si Mo ang may gawa nito. Imbestigahan. Opo. Mubayo mo, Jizong. Kung kayong mag-ama ay maglakas loob na saktan ng lola. Hindi ko kayo patatawarin. Apong mahal, ang pagligtas mo sa buhay ko ay dapat bayaran ng iyong katawan. Yuan, niligtas mo ang buhay ng lola mo. Gamitin mo ang iyong katawan para magpasalamat sa lola. Ano sa palagay mo? Sabihin mo. Sino ang nag-utos sa'yo? Ang lambot ng kanyang balat. Ayaw ko sa paghawak ng iba, pero bakit kapag siya ang hinahawakan ko? Hindi ako naiinis, gusto ko pa siyang lapitan. Baka. Nahihirapan na ako sa skin hunger ko. Laging ayaw ni Chen Xiao sa paghawak ng iba. Pero ngayon, kayang-kaya niyang mahawakan si Kiwan. Mukhang talagang meant to be silang dalawa. Sabihin mo agad, ano ang layunin mo sa paglapit sa lola? Anong sinong nag-utos? Anong layunin? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, gago ka. Kung hindi dahil kailangan kita ngayon, akala mo ba makakatayo ka pa? Sa harap ko, Diyos kao, bitawan Montag ako. Okay, kalang. okay lang po, lola. Ay, ang puso kong mahal, nagtiis ka. Huwag kang mag-alala, lola ang bahala sa iyo. Huwag na, paano kami mga ordinaryong tao makikipag-away sa presidente ng Mo Corporation? Kahit na sinakala ko ni Mo ngayon. O gumawa pa siya ng mas masahol sa akin. Wala naman akong magagawa. Okay lang, may paraan ang lola. Ay, ang guwapo, ang lakas. Ang haba ng mga binti. Ibigay ko siya sa iyo bilang pamasko. Ano sa palagay mo? Lola, ikaw. Ay naku, nahihiya na. Lola ko, hindi ito nahihiya. Mukhang sasabog na ako. Kawawang empleyado. Bakit araw-araw may drama? Lola, hindi pwede madaliin ang pag-ibig. Kahit ano pa ang gawin Montag. Dapat silang dalawa ang mag-usap. Anong titig ng titig? Tinutulungan kita. Hindi mo ba nakikita? Anong hindi madaliin? Kung hindi mo madaliin, ang aking apo ay mag-isa na lang habang buhay. Sige na, kayong mga bata. Ang bagal-bagal. Ako na ang magdidikta. Ikaf, mag-confess ka. Lola, kung ganito ka pa rin, magagalit na ako. Nang hahamon ka pa? Ikaf, sige. Ang bagay ninyo.
Gustong mamatay. Ilse, kasing sarap kahapon. Lola, Babae, ginamit mo ang lola. Huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Lalaki, kung mahawakan mo ulit, ang magiging apo ko, babatuhin kita. Apo, mamaya, dito ka na matulog sa hinaharap. Bahay ng mo, pera ng mo, pati pinuno ng mo. Lahat sa iyo. hehe salamat Lola Dati. Moksyan siya patay kang bato ka. Pag nagbuntis ako, tignan natin. Hindi siya pwedeng manatili. AME, Mokensiao, huwag kang magsisisi. Ayaw mong gamitin ang katawan mo para bayaran ang utang na loob ni Yuan sa lola. Wala akong choice, hahanap ako ng ibang paraan. Ikaw, bahala ka. Ikaf. Hintayin Montag. Kiwan, utang na loob, hindi mababayaran ngayon. Ngayon, tayo'y magiging magkapatid. Simula ngayon, ikaw ay aking kapatid. Ano? Lola, ano ba talaga ang gusto mo? Gawing ninang si Kiwan. Haha, apo, nagmamadali ako kanina. Walang regalo, sa susunod na lang. Sige, papayag ako na manatili siya. Pero Lola, pwede bang tumigil ka na? Sasabihin ko sa'yo, mas mabuting magpakabait ka. Kung hindi, hindi kita pagbibigyan. Hahaha. Siege. Ang likod na ito. Parang si Kiyuan. Ano? Pupunta akong gayon. Yuan, S.A. Mundo. Ikaw lang ang iniisip ko. Pag wala na ako, wala ka ng kamag-anak. May emotional disorder ka, hindi mo alam ang pag-ibig. Mahirap ang buhay mo. Lola, kaya kong mabuhay mag-isa. Hindi Montag alam, bata KPA. Yuan. Pwede mo bang ipangako sa lola na maghanap ng pwedeng maging sarili mong pamilya? Okay? CJ, Lola, pangako ko sa'yo. Umiiyak. Lahat ng tao ay mamamatay. Pero bakit ako umiiyak nang mamatay ang lola? Kiyuan, may lakas KPAan gang bumalik. Teritoryo ko to, bakit hindi ako pwede bumalik? Ikaw nga, paano ka nakakapagpakita sa harap ko? Siyempre dahil gusto kitang makuha. Tuwing nakikita kita, na ganyan kang cold, gusto kitang ikulong sa tabi ko. At saktan ng husto. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Ngayon, may dala akong tao. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatalo. Zugod. Dahan-dahan, baka masaktan ang ganda. Masasaktan ako. Aray, Mga walang kwenta. paano ka naging sobrang lakas? Naalala mo pa ba ang huling babala ko sa'yo? Ako ang magiging susunod na pinuno ng pamilya mo. Ikaw, Ikaf, may lakas ka? Huwag mo akong galawin kung ayaw mong magsisi. Hala!
Ito na ang huling babala ko sa'yo. Kung muling manggugulo ka sa akin, papatayin kita. Hala! Mas interesting pa rin si Mo Chen Xiao. Kayong mga yan, umalis na kayo. Yuan baby, bumalik ka na. May handa ang lola mong trump card. Sigurado, kaya mo agad. Mapazuko si Chen Xiao. Lola, parang bumalik ka na sa tabi ko. Nga, tama, ganun nga. Montag Chen Xiao ah. Kahit sinong normal na lalaki, hindi magkakaroon ng reaction sa'yo. Yuan pusot kaluluwa and gay lola. Naniniwala ang lola sa'yo, kaya mo. Mapasuko si Mo Chen Xiao at bigyan ang lola ng nakakatuwang apo. Lola, pagbubutihan ko. Pabango para sa tulong, karapat dapat ka. Lola, alis muna. Kaya Montag, yan. Mo Chen Xiao, gago ka. Ngayong gabi, hindi ka makakataka sa akin. Boss mo, ayon sa ebidensya na aking naimbestigahan, ang taong naghagis ng paso sa matandang babae ay malamang na ang ampon na anak ni Lola, si Mo Baiyu, o kaya ang anak ni Mo Baiyu, na inutusan ni Mo Jizong. Kailangan ko ng konkretong ebidensya. Lola, kung alam mo na ang paborito mong anak ay gustong patayin ka, gaano ka kasasama ang loob mo? Kanina, si Lola pala. Nakakainis, nagpapasexy pa para mangakit. Mas mabuti pang kapusin na lang siya pagkatapos. Ako na ang bahala sa kanya. Naku, tama din ba ang katulong nila? Hindi man lang naglinis. Ew. Puta. Manyak ka. Ah, hindi. Ako, isang mabait at magandang dalaga. Paano ako magiging manyak? Ano ito? Hindi sinasadya. Akala ko pumasok ka sa kwarto ko para mangakit. Pero ito pala ang dahilan, mas malala ka pa sa babae na pumasok sa kwarto ko noong araw. Hindi ko gusto damit mo, gusto ko katawan mo. Kung hindi ka maniwala, patunayan ko, tingnan mo. Ayoko. Kiwan. Gusto mong mamatay? Aray. Ano ba ginagawa ninyo? Nako, Chen Xiao. Bakit Montag ginaganito si Yuan? Si Yuan ay isang malinis at dalisay na dalaga. Ganyan mo siya tratuhin. Dapat mong panagutan siya. Tigil na ang pagre-record. Paano pumasok sa kwarto ko ang babaeng ito at nakasuot pa ng ganyan? Tama na, huwag mo na hilahin. Hinihila ko sarili kong damit, wala ka doon, at saka. Ano ba kulang sa akin? Maputi, maganda, mahaba ang bibig. Bakit ayaw mo sa akin? Tama, si Yuan ay bata pia. Nasa edad ng pagdadalaga, ang mga babaeng nasa edad na yon. Hindi makapigil sa sarili, normal lang yan, at saka. Bala ka bang kasalanan? Tingnan mo ang sarili mo, ang ganda-ganda mo. Ang ganda pa ng katawan, parang naglalakad na hormon. Nga, malapad na balikat, maliit ang diwang at mahabang bibig. Sino ba naman hindi mabibigani? Hindi ko nga hinawakan, pinagbigyan na kita. Kiwan, ikaw talaga, babaeng manyak. Bakit hindi ako magagawa? Pagdating sa pag-ibig, kailangan may unang magpakamanya. Tama, si Yuan gana babae. Nagpakita na ng interes, huwag ka nang magpakamartir. Tama. Chen Xiao, subukan nyo kaya? Ikaw, labas. Sandali lang. Dalin mo dito. Hoy. Lenny.
Wala na, ebidensya para pilitin si Chen Xiao na pakasalan ka. Navala. Okay lang yon, Lola. Simula pa lang to. Yan walang Pasko. Si Mok Xiao na yan, hindi pwede ngayon. Sa susunod na lang. Pero kung hindi pwede ang video, maghanap tayo ng mga larawan ni Mok Xiao noong bata siya. Na, hindi ako naniniwalang wala siyang kahiyan noong bata siya. Kapag nakuha na natin ang mga nakakahiyang larawan niya, pwede natin gamitin para takutin siya. Hahaha. Wala siyang masyadong larawan. Maga pa, matutulog na muna ako. Walang larawan noong bata siya. Hindi tama to. Ang pamilya mo ay mayaman na sa loob ng 100 taon. Bakit wala silang larawan ni Mok Xiao noong bata siya? Magtanong tayo sa iba. Q1. HMP, bakit ka pumunta dito? Namiss mo ba ako? Pero, hindi ko trip ang ganitong laro. May itatanong ako. Gusto kong magtanong tungkol kay Mok Xiao. Bakit bigla ka nagtatanong tungkol sa kanya? Interesado lang ako sa kanya. Si Mok Xiao ay wala lang. Aso lang ng aming pamilya. Kung gusto mo ng pera, mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Kung hindi ka magsasalita, babasain kita ng tubig sa kubeta. Sasabihin ka o, si Mok Xiao ay wala lang, alaga lang ng aming pamilya. Anong ginagawa nyo? Bakit ka nandito? Ako nga ang dapat magtanong, bakit ka nandito? At saka, pamilyar ang nunal mo sa balikat. Hinahalay mo ako. Pananagutan mo to. Ipaliwanag mo muna kung ano ang nunal na to. Ikaw ba yung babaeng sumugod sa kinong gabing yun? Anong sinasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Huwag mong isiping makakalimutan ko to dahil nagtatanga-tangahan ka. Kahit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pero itong nunal. Tignan mo, lipstick lang to. Ang ganda, no? Buti na lang matalino ako, ginamitan ko ng foundation para takpan. Siguro si Mok Xiao na yung binatilyong yan. Hindi alam kung ano ang makeup. Pero teka, ano ba talaga ang ginagawa ninyong dalawa? Anong pakialam mo, Mok Xiao? Mula ngayon, lumayo ka kay Kiwan. Siya lang ang para sa kin. Karapat-dapat ka ba? Mukhang close na close kayo ah. Hindi siya. Ginamit lang niya ang pagligaw para manggulo sa kin. Naku, Kuya Chen Xiao. Buti na lang dumating ka agad. Siya. Siya ginago ka. Kung hindi ka dumating, malamang pinahamak na niya ako. Akala ka OBA ikaf ang nambubuli? Kung wala kang masabi, tumahimik ka na lang. Mujizong, mukhang sa tagal ng panahon. Wala ka pa ring pinagbago. Naabot ka pa ng ganito ng isang babae. Nakakahiya talaga. Ikaf. Hay. Ang ingay mo kanina. Imbestigahan si Kiwan. May kakaiba sa babaeng to. Opo, Boss Missouri. Bahala na. Mag-isip muna ako ng paraan para maparusahan siya. Ipapakulong ko si Kiwan. Boss mo, kulang ang ebidensya sa pagnanakaw ni MS Key ng brief mo. Hindi pwedeng kasuhan. Kahit na kompleto ang ebidensya. Pagsasabihan lang siya, hindi ikukulong. Kaya ba't kita sinasahuran ng milyon kung hindi mo kayang patumbahin ng isang babae? Boss mo, bilang CE. Kung gusto mo talagang pagbantutan ang isang tao, bakit hindi mo subukan ang ibang paan? Abogado ka, tinuturuan mo kung gumawa ng krimen. Hala, hindi po. Hindi, Boss Missouri. Lahat tayo law-abiding citizens. Kaya, tungkol dito,
Huwag na lang. Buwisit. Si MSK, talagang magaling. Nagawa niyang mapatahimik si Mo, ang Highland Flower. MSK, alis na muna ako. Sikreto. Ang lakas ng loob mo, MSK, nakikinig ka pala. Parang isang babae na inimbestigahan ko ngayon. Ah. Sino? Isang babaeng nanlalambing kay mo sa kalagitnaan ng gabi. Isang babaeng nanlalambing kay mo sa kalagitnaan ng gabi. Assistant Kian, dapat mong mahuli agad ang babaeng yan. Dahil si Mokshen Xiao ay akin. Nga pala, Assistant Kian. Ilang taon ka nang kasama si Mokshen Xiao? Alam mo ba kung ano ang gusto niya? MSK, kung hindi mo kayang ibigay kay mo, ang tunay na pagmamahal, huwag mo na siyang guluhin. Pagkatapos ng mga nangyari kay mo, hindi na niya kayang tiisin ang pagtatraidor sa pag-ibig. Ano ang ibig mong sabihin? Nahulaan na ba niya? Na ako pala ang babaeng nanlambing kay Mokshen Xiao ng gabing iyon? Anong ginagawa ninyo? Ah, ako. Nahanap na ba ang babaeng yon kagabi? May oras pa kayong magtsikahan? Ang babaeng ito, walang hiya, kahapon ay ako ang kinukulit. Ngayon naman ay si Tianjin ang binibola. Hindi nila ako mahahanap, hindi nila ako mahahanap. Pasensya na, MSK, hindi ko pwedeng itago sa boss ko. Boss mo, si MSK ay nakikinig. Kaya't ako'y nanatili para magtanong. Dumadaan lang ako ng maayos, ako'y. Medyo pagod lang sa paglalakad, gusto kong magpahinga sandali. Kiwan. Tiyak na palalayasin kita sa Mo family. Mokshen Xiao. Tingnan natin kung sino ang mauna, ikaw na palayasin ako sa Mo family. Oh. Ako ang unang lalamon sa'yo. Walang hiya. Boss mo, nahanap na ang pumatay kay Lola, nasa basement. Lene. HMP. Ano NG nangyari? Lola, si Mokshen Xiao, ipapasok niya ako sa kulungan. Gamit ang abogado. Yuan, huwag kang mag-alala. Nandito si Lola para tulungan ka. Siguraduhing maging tao mo si Chen Xiao. Paano kung hindi pa rin niya ako gusto? Kung hindi pa rin nakikinig si Chen Xiao, huhubarin ko siya at itatapon sa kama mo. Salamat po, Lola. Nga pala Lola, kanina sabi ni Mokshen Xiao. Nahanap nila yung mga natangka sa'yo nung nakaraan. Ano? Boss mo, hindi ko talaga sinasadya na saktan si Lola. Boss mo, talagang aksidente lang yung pagtama ko sa base. Boss mo, hindi ko talaga alam na matatamaan si Lola ng flower pot. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Boss mo, talagang hindi ko sinasadya. Boss mo, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ang dumi. Pwede ka upang punasan, pwede ka upang linisin, OSMO, Osmonta. Pwede kong punasan. Boss mo, turuan mo siya ng disiplina. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Boss mo, pakiusa. Amin na ako, amin na ako, amin na ako. Amin na ako, si Azimonta. Montag Chen Xiao. Lola, bakit po kayo nandito? May ganitong lugar pala sa pamilya mo. Mukhang si Mokshen Xiao ay hindi lang magaling sa trabaho, kundi may malupit ding pamamaraan. Sana makalayas ako ng maayos kapag nagbuntis ako tumakbo. Bakit ka nandito? Dapat ba talagang nandito ka? Madugo dito, baka matakot siya. Kakaiba. Bakit ako matatakot sa harap ni Kiwan? Naipakita ang tunay kong pagkatao. Chen Xiao. Babay si Yuan. Dapat mabait ka sa kanya. Tingnan mo naman, bakit mo ginagawa ito sa bahay? Oh, Lola, nahuli ko na yung gumawa sa'yo. Papagsasabihin ko na siya kung sino talaga ang may pakana. Sie Montag bei. Tama na. Chen Xiao, hindi ka alam kung bakit. Pinipilit mong may nagtangka sa akin. Aksidente lang yun. Lola, alam niyo na ba talaga kung sino ang may pakana?
Cheng Xiao, yung nangyari noon. Kalimutan na natin. Pero para sa akin, ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Mobay. Ang pamilya mo ba ang may pakana kay Lola? Tapos na. Anong ginagawa mo? Tulog ka. Gusto mong mamatay? Hala, hindi ko inakala na marunong ka palang sumuntok at sumipa. Ay, natatakot lang akong masaktan ka dahil sa pag-ibig walang takot. Para sa pag-ibig, handang tumanggap ng sugat. Pero bakit parang pamilyar sa akin ang mga galaw na to? Meron ba? Ah, mga simpleng galaw lang yan. Ganon ba? Alam mo bang naghahanap ako ng isang babae? Alam mo ba kung gaano kasuklam ang babaeng yon? Gaano ba kasuklam ang isang babae? Bilang lalaki, dapat kang maging mapagpatawad, Dick. Imposible kapag nahuli ko ang babaeng yon. Babalatan ko siya, uhugutin ng buto at pagpuputol-putulin. Ah, huwag kang mag-alala kapag nahuli mo ang sukab na babaeng yon. Ako mismo ang maghahandog ng kutsilyo sa'yo, hindi pwede. Kung malaman ni Mo Chen Xiao na ako ang babaeng gustong pilitin siya nung gabing yon, tiyak na palalayasin niya ako, kaya ganito na lang. Wala na akong pagkakataon na magkaanak sa kanya. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Titignan ko kung anong iba pang paraan ang gagawin ng babaeng to. Yuan, hindi ka ba natakot kanina? Ah, okay lang. Ay, hindi alam ni Chen Xiao kung saan galing ang ugali niya. Dati ayaw na ayaw niyang mahawakan. Ngayon, bigla na lang niyang kinikiliti ang baba ni Yuan. Nakakainis. Nakakainis. Yuan, huwag kang mag-alala. Dahil gusto montag si Cheng Xiao, Lola. Ay tutulungan ka, mamaya, Lola. May sorpresa ako para sa'yo. Hehe, salamat Lola. Si Chen Xiao ay malamig sa iba. Pero kapag kay Ki Yuan, Parang ibang tao, mukhang. Espesyal sa kanya si Yuan. Lola, ikaw. Hubaren Montag siya, Itali Montag. Kiyuan, kaya mo yan. Dapat mong makamtan si Mo Chen Xiao, Jignan. Hay. Pero paano ba? Makakasiping si Mo Chen Xiao. Dahil siya ang magiging ama ng aking anak. Ang aking minamahal na gamot. Ano ba ang balak ni Lola para sa isang babaeng kakilala lang? Nang ilang araw, itinatali pa ako at ibinigay sa kanya. Talagang nakakagulat. Bakit ka nandito? Yung babae nung gabi, ikaw nga pala. Yung babae nung gabi, ikaw nga pala. Eh kung ako nga, ano naman ngayon? Wala ka na ngayong. Nasa kamay ko na, gagawin ko sa'yo ang gusto ko. Pagkatapos kitang matulugan, kukunan kita ng litrato at susunod ka na lang sa gusto ko. Ikaw talagang nagwawagi ang masamang tao. Hay, wag kang ganyan. Tignan mo itsura mo ngayon, sabihin mo, sinong babae? Ang hindi mahumaling. Ikaw. Hindi isang babae ka. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Nako, nakalimutan kong malakas ka pala sa away. Heis, Mo Chen Xiao. Tayo na sa ganitong punto na tayo. Huminto na tayo. Tigilan mo yung kahiyan mo, Kiwan. Paulit-ulit mo akong ginugulo. Ngayon, pati lola mo. Mukhang kung wala akong gagawing hakbang. Hindi ka matututo. Ano ba itong? Lola, gusto akong pagsamantalahan ni Mo Chen Xiao. Para maprotektahan ang dignidad ko, handa akong mamatay. Ito ay para patunayan ang aking kalinisan, handa akong mamatay. Ikaw huwag kang magsinungaling, baliktarin mo man ang katotohanan. Walang hiya ka, ikaw ang may gusto. Kung ikaw ngayon ang may kasalanan, pasensya na Yuan. Eh di, pakasal ka na lang kay Yuan. Para naman mabayaran mo ang pagkakasala mo kay Yuan. Hindi pwede.
Yuan, hindi ba't gusto mo naman yun? Bakit mo tinatanggihan? Hindi ko pwedeng sabihin na gusto ko lang mabuntis si Mok Xiao. Ayoko ng responsibilidad. Nagdududa ako kung hindi talaga kaya ni Mok Xiao. Ano sinabi mo? Sabi ko hindi ka kaya, Mok Xiao. Tuwing magkasama tayo, hindi naman natutuloy. Paano kung hindi ka talaga kaya, hindi ko naman pwedeng tiisin habang buhay. Yuan, lumayas ka na. Ngayon din, Hindi ka nga kaya, ayaw mo pang pag-usapan. Chen Xiao. Tama ang pag-alala ni Yuan. Ganito na lang, magsama muna kayo sa isang bahay. Kapag pakiramdam ni Yuan ay okay na, saka kayo magpakasal. Magpakasal? Sa buong buhay ko, hindi ako magpapakasal. hindi. Lola, ako ang tunay mong apo, bakit mo tinutulungan? Itong babaeng ito. Tumutulong ako sa tama, hindi sa kamag-anak. Oo, ay naku. Sige na, lahat na, kayong dalawa. Matulog na kayo. Let na, matanda na rin ako. Hindi na ako makakapagpuyat. Alis na muna ako. Lola, Matulog na kayo, matulog na. Lola. Lumabas ka. Hindi ako lalabas. Baka pwede mo akong turuan. Ayos, ganyan ang ugali ng isang bastos. Huwag mong sabihin yan, sino ba sa atin ang bastos? Ikaw, sa kalagitnaan ng gabi, nakatali, nakahiga sa kama ko. Hindi ba't gusto mo akong akitin? Minsan, pinapanood ko si Mok Xiao. Ang bulaklak ng bundok, mukhang cute kapag nagagalit. CJ. Aalis na ako. Kung aalis ka, sasabihin ko kay Lola na hindi ka sumusunod. Ay naku. Sabihin mo kay Lola, matanda na siya. Hindi na siya dapat puyat, wala tayong magagawa. Sino ba ang may kasalanan kung may apo siyang walang utang na loob? Ay, ang misyon na mahuli si Mok Xiao. Inuling pagkabigo. Ang ganda ng jeans ni Mok Xiao. Bakit ang hirap makakuha ng magandang lahi? Bakit ka nandito? Ano ang sinasabi mo? Ano ang narinig mo? Narinig ko, nagpaplano ka kung paano ako pakasalan, gold digger ka. Oy, ano ba yan? Para hindi mo istorbohin si Lola, dito ako matutulog sa kwarto mo. Para na rin maimbestigahan ang background ng babaeng ito. Talagang prinsipe ka para maprotektahan ang sarili mo. Ayaw mo pang matulog sa kama. Pasensya na, may ibang tao na natutulog sa sahig. Bawal sa kama, bawal manggulo, bawal mo akong hawakan kung hindi. Huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Ano ba ang meron kay Kiwan? Bakit kahit nakahiga ako sa dati niyang pwesto? Ramdam ko pa rin ang init. Lalaking aso, hindi ako matutulog sa sahig, imposible. Kapag nakatulog ka na, aakyat ako sa kama. Baba, Mok Xiao, bigyan mo ako ng 100 milyon, ngayon din. Bibilhan ko si Kiwan ng isang set ng jewelry na emperador na birthday. Hindi ako naniniwalang hindi ko siya maaakit. Kiwan. Ikaw na babaeng hamak, ginagamit mo ang mukha mong ito. Paakitin si Kiwan, hindi ba? Ako. tumahimik ka. Hindi mo pa ako pinapagsalita? Mok Xiao, huwag mong isipin na, dahil may mukha kang pambata, makakakuha ka na kay Kiwan. Sabihin ko sa iyo, huwag mong kalimutan kung sino ka. Ikaw ay isa lamang sa aming pamilya mo. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita, umalis ka. Sasabihin ni mo Jisung kay Kiwan. Ang aking nakaraan, sige, mas mabuti na rin ito, tulad ko. Sino ang tunay na magmamahal sa akin? Hay! Hoy, bakit ka tumigil sa pagyayabang? Kanina ang tapang mo, bakit?
Nang sakalin ka ni Mok Xiao, duwag ka na? Hindi ako makikipagtalo sa baliw na iyon, at saka, si Mo Xiao pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, hindi na siya magkakaroon ng reaksyon sa babae. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil noong bata pa si Mo Xiao, siya ay Tama na. Jizong, dumating ka na. Bakit hindi mo? Sinabi sa lola. Lola, miss na miss kita. Tara na. Ang pamilya mo, si Mok Xiao. Ano ba talaga ang sikreto? Huwag nang banggitin muli. Ang mga nangyari kay Chen Xiao nung bata siya. bakit hindi pwede banggitin? Dapat malaman ni Qian na ang taong gusto niya ay isa lamang sa aming pamilya. Huwag mo kalimutan ang lahat ng nangyari kay Chen Xiao nung bata siya. Ay dahil sa iyo, Jizong. Si Cheng Xiao ay apo kaorin. Sa aking paningin, kayong dalawa ay pantay-pantay. Isang ampong lang naman. Cheng Xiao. Tanggalin mo na ang larawan. Maganda naman, bakit kailangang tanggalin? Bahala ka. Broken defense, sumama ka sa akin. Ano ba ang kwento ng larawan na iyon? Syempre dahil. Sige, ayaw sabihin ni Lola. Basta alam Montag na lang. Sa hinaharap, ang pamilya mo ay magiging akin. Walang kinalaman si Mo Xiao. Tikman mo. Masarap. Eto babaeng to, sabi-sabi mahal ako. Pero ang close naman sa ibang lalaki. It's set, mukhang luto na. Ang sarap ng lasa ng ganitong labong. Ang problema lang kapag hindi naluto, nakakalason. Ginamit mo ako para subukan kung may lason? It's set, masarap. Chen Xiao, tikman mo. Ito ang espesyal na lutong handa ko para sa'yo. Ay, si Yuan natin marunong magluto. Bihira lang ang babaeng kagaya mo, mabait at malaga. Swerte ng lalaking makakasama ka, parang nanalo sa loto. Ang swerte nila. Ito ba? Espesyal na pagkain? Tingnan ko lang, parang nalalason ako. Ay, hindi lang maganda itsura, pero masarap talaga. Natikman mo na? Kanina pa. Hindi nga maganda itsura, pero kung ayaw mo, ako na lang. Si Qian, palaging galit. Bihira lang to, ayokong mapunta sa iba. Bigyan mo ako ng konti. Kamusta? Ano ba to, basura? Ganun ba kasama ang lasa? Tingnan mo ako sa mata, sabihin mo basta makatingin ka sa akin. Nang 5 segundo, sasambahin mo na ako. Ang cute niya kapag tahimik. Yun na pala. May tutuli ka sa mata. Lumayo ka kay Qian, akin lang siya. Bakit ang daming emotion siya? Ang landi mo. Qian, Ay, nung kinain nila kanina. Hindi pa luto, ngayon nalason na. bakit ka lumalapit sa akin? Ako ay isang malas. Sino man ang lumapit sa akin? Walang magandang mangyayari. Pagmulat ng mata, gwapo agad. Montag Chen Xiao, basura ka. Hindi ka karapat-dapat kay Qian. Qian, dahil ayaw mo na maayos. Gagamitin ko na ang ibang paan. Paano ka ba naman, isang babae ka?
Wala ka bang hiya? Kung hindi ko makuha ang puso mo, kukunin ko na lang ang katawan mo. Ikaw, sasabihin ko sa'yo, kahit nasa mundo na ito. Ikaw lang ang natitirang babae, hindi pa rin kita magugustuhan. Kalimutan mo na yan. Mo Ken Xiao. Ang pamilya mo, hindi lang ikaw ang lalaki dyan, hindi ka ba natatakot? Na magkagusto ako sa iba? Bahala ka. Si Mo Chen Xiao kung dati pa. Hindi dapat siya nagsalita, pero pinuntahan niya ako. At kanina, nung hinahalikan ko siya, hindi niya ako tinanggihan. Mukhang may gusto sa akin yon. May tao. Tulong. Kiwan, Tapos ka na ba manood? Nakakainis. Kiwan, bakit hindi mo ako gusto? Sa halip ay si Mo Ken Xiao pa? Saan ba ako nagkulang sa kanya? Saan ka ba nagkakasya sa kanya? Mas gwapo siya. Mas mayaman at mas maganda ang katawan. Sinong nagsabing pangit ang katawan ko? Papakita ko sa'yo kung gaano kaganda ang katawan ko. Ayos na, ayos na. Huwag mo nang hubarin. Nakakasilaw. Bakit hindi pa ako sinasagip ni Mo Ken Xiao? Baka nagkamali ako, wala pala siyang gusto sa akin. Pangit ba ang katawan ko? Bakit kahit hubahan ko sa harap mo, ayaw mo pa ring tumingin sa akin? Ilang beses na kitang hinubaran kung interesado ako sa'yo. Hintayin ko pa ba hanggang ngayon? Si Mo Ken Xiao ang gusto ko. Kiwan, alam mo sa na si Mo Ken Xiao ay hindi tunay na anak ng pamilya mo? Noong bata siya, basura lang siya sa ampunan. Panginoon man siya ng pamilya mo o palaboy. Gusto ko pa rin siya. Kiwan, sige, kung ganyan ka kagusto sa kanya. Kung hindi ko makuha ang puso mo, kukunin ko na lang ang katawan mo. Basura ka, binigyan pa kita ng mukha. Kawawa naman tong lalaki. Kiwan. Ikaw, totoo bang gusto mo ako? Siyempre, Tutu. Kung hindi, bakit pa ako? Sumusunod ng sumusunod sa iyo araw-araw. Pero ako, kahit na hindi niya pinapansin kung tunay akong mo o hindi. Pero kung alam niyang marumi ako, magugustuhan pa ba niya ako? Ilang beses na akong nagtapat sa'yo. Bakit nag-aalala pa rin si Mo Chen Xiao? Sige, gagamit na lang ako ng ibang paraan. Aray, ang init. Ano to? Hindi kaya binigyan ako ni Mo Jisung ng kung ano? Ano? Nilagyan niya ako ng gamot, pampagana. Ha! Hayop! Tulungan mo ako. Kalmahan mo muna. Huwag mong sirain ang plano ko. Mo Ken Xiao, bala kang hiya. Nasa kwartong ako ang nagbayad, natutulog ka sa babae ko. Nakalimutan mo na ba ang estado mo? Matapos mong agawin ang mo family? Ngayon, naglakas loob ka pang agawin ang babaeng gusto ko. Ang Mu family ay ibinigay sa akin ni Lola, Kiwan ay single. Ako ang gusto niya. Bakit? Isa ka lang na inabando ng ulila ng magulang. Bakit mas magaling ka sa akin? Bakit gusto ka ni Lola? At gusto ka rin ni Kiwan. Kung mahina ka, mag-practice ka pa. Mo Ken Xiao, huwag mong kalimutan kung bakit ka tinanggap ni Lola noon. Noong bata ako, mahina ang katawan ko. Para magamot ako ni Lola, kaya niya tinanggap ang gen match mo sa akin. Isa ka lang gamit ni Lola para sa akin. Kung malaman ni Kiwan ang totoo tungkol sa'yo, magugustuhan pa ba niya? Malalaman din niya yan. Ano? Bahala ka. Paano kung sabihin ko kay Kiwan ang mga maruming bagay na ginawa mo noong bata ka sa abandonadong factory? Huwag mo akong pilitin. Umalis ka. Congratulations SA Natupat Mong Pangarap. Ang cute niya pala.
Nang nabanggit si Mo Xiao, ngumiti ka. Hindi kaya nagugustuhan mo na siya? Gustuhin siya. Alam mo naman sa akin, may emotional disorder ako. Paano ako magkakagusto sa tao? Tama. Yuan, umuwi ka na. May surprise para essay, Yo Esai Chen Xiao. Mukhang nagising na si Chen Xiao. Alam na niyang magtapat ng nararamdaman. Pero gusto ko lang magkaanak, ayaw kong magpakasal. Pero bakit? Nang malaman kong magkukonfess si Mo Xiao, hindi naman ako nasusuklam. Lola, ngayon lang natupad ang pangarap ko. Maraming hirap ang dinanas ni Chen Xiao noong bata pa siya. Sana mabigyan siya ni Qian ng bagong buhay. Chen Xiao. Mag-confess, magsama. Dahil aalis lang ako kapag nabuntis na, bago mangyari yun. Pwedeng bigyan ng konting sarap ang ama ng bata. Shen. Gusto mo bang pakasalan si Mo Xiao? Ano tong nangyayari? Si Mo Xiao ay akin. Wala sinumang pwedeng kumuha sa kanya. Jitsong. Malaking araw ito para kay Chen Xiao. Huwag kang makulit. Tama, malaking araw ito para sa kanya. Pero malaking araw din ito para sa akin. Gusto mo bang pakasalan ako? Sa tingin mo karapat-dapat ka? At may gusto na ako. Anong tingin-tingin mo? Akin si Montag Chen Xiao. Oy, may kalaban pala ako. Lumayo ka sa akin. Huwag mong kalimutan. Laruan Montag ako. Kapag hindi sumunod ang laruan sa may-ari, huwag mong sisihin kung maging brutal ang may-ari. Tulad ko, paano ako makakapangarap ng kaligayahan na hindi para sa akin? Sa pagitan natin, walang forever. Kayo ba ay magsyota? Hindi. Mag-asawa na kayo? Hindi. Mag-asawa? Hindi. Wala kayong relasyon, bakit mo kinukuha ang lalaki ko? Hinampas Montag ako? Si Mo Xiao ay lalaki ni Qian. Ako ang lalaki mo. Sa tingin ko, kayong dalawa ang bagay. Ikaw, aking-akin ka lang. Ay, ang gulo. Akin ka lang dapat. Montag Chen Xiao. Lumipas na ang panahon, nakalimutan mo na ang iyong pagkatao. Tama, kung ayaw mong sabihin ko kay Qian, ang maruming nakaraan mo, sumunod ka lang. Et mag propose ka kay Shen. Jitsong. Ano? Binabalaan kita kapag nagsalita ka pa ng kalokohan. Hindi ako mag-aatubiling iparana sa iyo ang lahat ng dinanas ko. Lola, Tama na, hindi pa ba sapat ang gulo? Mukhang ang aking basura, noong bata pa, ay inapi. Paano kayo naging karapat-dapat na apihin ang taong akin? Sabihin mo sa akin, noong bata pa si Mo Xiao. Ano talaga ang kanyang dinanas? kung gusto mong malaman, sumama ka sa akin. Saan? Si Mo Xiao, ang walang kwentang ito. Naglakas loob pa akong sirain ako. Tiyak na tutulungan ako ng tatay ko. At ang lugar para sa paghihiganti, tiyak doon. Mukhang hindi mo pa nakakalimutan ang mga ito. Hayop na lumaki sa kulungan ng aso, likas na traidor. Binigyan ka ng pamilya mo na makakain, tapos naglakas loob kang sirain ang anak ko. Ano to? Si Mo Xiao, ang hayop na yon, noong bata pa, 2 lugar ang madalas niyang puntahan. Isa ito sa mga yon. Mukhang inabandona na ito ng ilang dekada. Noong bata pa si Mo Xiao, paano siya nandito? Kung maglakas loob kayong apihin ang taong akin, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Montag Chen Xiao. Naglakas loob kang hindi bigyan ako ng mukha. Mukhang nakalimutan mo na. Ang mga araw mo bilang aso dito. Nung araf. Ang paborito kong laro ay ang kumuha ng latigo.
at hagupitin ka ng malakas tuwing nakikita ko. Ang mga matang ayaw sumunod, gustong-gusto kitang sirain. Kung ayaw mo nang sumunod ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Para malaman mong aso ka pa rin. Huwag kang lalapit, kung hindi, hindi kita papatawarin. Kung hindi lang dahil kay Lola, matagal na kitang pinatay. Tandaan mo. Huwag mo nang subukang saktan si Lola, kung hindi. Kukunin ko ang buhay mo. Tatay. Ano ang ginangyari sa'yo? Si Moken Xiao, ang hayop na yon. Naglakas loob pa akong saktan ako. Talagang lalaki ang aking napili ang pagharap sa mga basurang ito. Parang walang kahirap-hirap. Mabuti, si Moken Xiao na naman. Sasabihin ko kay Lola para tulungan kanya. Walang kwenta. Sa mga nakaraang taon, ang matandang babaeng iyon ay lalong nagbibigay ng atensyon kay Moken Xiao. Kahit paano, ako ang tunay na apo ni Lola. Kahit gaano kaganda ang ampo na apo, hindi pa rin matutumbasan ang tunay na apo. Hindi kanya tunay na apo, kaya wala siyang pakialam, ano? Sa totoo lang, dapat ang apelido natin ay Yang. Bakit ka nandito? Siyempre gusto kong makita kung paano. Ginagago ang lalaki ko. Mukhang tapos na pala. Kaya ako na ang bahala kay Moken Xiao. Para tapusin ito. Hahaha, nakakakiliti. Hahaha. Kiwan, ano ba ang ginawa mo? Pulbos na nakakakiliti, enjoy kayo mga gago. Ang mag-amang mo ba iyo, hindi rin tunay na anak ng pamilya mo. Ano ba talaga ang nangyari? Tulungan mo akong imbestigahan. Moken Xiao, mo ba iyo? At ang pinagmulan ni Mo Jizong. Nahulog na ang loob. Siyempre, siya ang magiging ama ng magiging anak ko. Paano siya pahihintulutang apihin ng mga basurang ito? May tao. Sorpresa ba? Hindi inaasahan. Nakapatong ang babaeng ito sa sugat ko. Bakit ka nandito? Sabi nga nila, isang araw na hindi pagkikita ay parang 3 taon. Isang araw na tayong hindi nagkita. Miss mo ba ako? Sino bang magmimiss sa'yo? Eh ako nga itong sikat sa mga tao, kung hindi mo ako namimiss. Ibig sabihin may problema sa paningin mo. Narcissist, sige na, gabi na. Umuwi ka na sa kwarto mo at matulog. Ginawa mo na sa akin ang ganyan at ganyan. Tapos ngayon ayaw mong panagutan? Ano ba ang gusto mo? Kung magkasama na tayo, syempre dapat magkatabi tayong matulog. Halika na, enjoy tayo, marami pa tayong oras. Sige na, doon tayo. Ay. Ay naku, Huwag kang tatakbo. tama na. Matulog na. Ayoko. Ayoko. Nanaginip ako ng masama. Lola, Lola, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Ayoko. Lola, Lola. Huwag kang matakot. Nandito ako. Nasaktan ako. Mukhang kailangan bigyan ng leksyon ang mga ito. Hindi nila alam kung sino ang pwedeng hawakan. Bakit na naman ako nanaginip ng nakaraan? Nga pala. Kagabi, nagsalita ba ako sa panaginip?
Anong sinabi ko? Walang hiya. Paano may nagawa na saktan ang isang taong ganito ka-cute? Hoy, hintayin mo ako. Bakit ang aga mo gumising? Dapat nagpahinga ka pa. Lola, Bata pa, malakas pa ang katawan. Hindi na kailangan ng maraming pahinga. huwag kang magsalita ng ano-ano. Sige, sunod ako sa'yo. Yuan baby. Pinapakuluan ng lola ang gamot na pampalakas para sa'yo. Tikman Montag na. Lola, sa kanya na lang ibigay yung gamot. Mas marami siyang nagawa. Walang hiya ka. Walang hiya ako. May gagawin ako, aalis na ako. Hoy, ihahatid kita. Sa susunod, huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa harap ni Lola. Para ito sa ikabubuti mo. Mabuti para sa'yo, mabuti para sa akin, mabuti para sa lahat. Hindi ko kailangan uminom ng gamot. Bakit kagabi? Tumahimik ka. Sige, malakas ka. Hindi mo kailangan ng gamot. Boss mo, hindi ka magaling. Naku, nasabi ko na ang nasa isip ko. Mawawalan na ako ng trabaho na milyon ang sahod. Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka na lang. Assistant Kian, nagkakamali ka. Malakas si Mokshen Xiao. Pinapainom ko siya ng gamot para magtagal siya. Pero kung ganun kalakas si Mokshen Xiao, mabilis na akong mabubuntis at tatakbo na lang. Para. Kung saan mo gusto, mag-taxi ka na lang. Pero wala akong pera. Kung wala kang pera, maglakad ka na lang. Pero kanina sinabi mong ihahatid mo ako. Mamakaawa ka. Pakiusap. Drive. Lalaki, binigyan ka ng mukha. Gamit ko yung black card na nagkakahalaga ng bilyon, Mga patay na gamot, di raw mahal pero ang laman ng katawan, totoo pala Montag, kumusta na yung sugat Montag? Okay lang. Pala, kumusta na yung pinapagawa ko? Si Mobayu, may mga kumpanya siyang itinatago. Nakapagtanim na tayo ng mga linya, malapit na silang mabangkarote. Mabuti. Lakihan pa natin yung gulo. Ang gagaling talaga ng mga boss na to. Pang yung ang lamig, bagsak ang negosyo lang. Isang gabi lang, konti pa lang ang nalaman ko. Mga simpleng bagay lang. Noong 5 anyos si Mokshen Xiao, inaampon siya ng pamilya mo, kahit na ngayon. Takot na takot sa kanya ang mga to. Pero noong bata siya, walang pakialam sa kanya. Si Mokshen Xiao ngayon, isang mailap na lobo na di mapapasunod. Kung may mang-api sa kanya, gigilitin niya sila. Pero noong 5 anyos siya, isa lang siyang bata, na kayang apihin ng kahit sino. Ibig mong sabihin, noong bata si Mokshen Xiao, inaapi siya ng mataas na lipunan? Pero di ibe Asia. In Ampong ni Lola Montag. Sinong may lakas ng loob? Sino ang nakakaalam? Shenzhen. Ito yung tsokolate kake na ginawa ko. Tikman Montag. Kiuan, anong ginagawa mo? Gutom ako. Talagang mahal ako ng babaeng to, ang possessive pa. Kiuan. Walang hiya ka, kinuha mo pa yung gamit ko. Yikset, pamilyar yung lasa. Ang smooth. Kung di mo gusto, itapon mo na lang, baka masiraan ka ng tiyan. Kiuan, puta ka. Hinablot Montag yung gamit ko. Mukhang. Kailangan kong turuan si Shenzhen. Chen Xiao, gusto ng pamilya Shen na magpakasal sa pamilya mo. Sa relasyon natin, bakit di mo ako tinutulungan? Bagay ka kay Mojizong. Sinong may gusto sa basura na yon? Ikaw ang gusto kong pakasalan. Sa tingin mo, pagkatapos ng mga nangyari, bagay pa ba tayo? Cheng Xiao, matagal na yon. Bakit mo pa rin binabanggit yung mga yon?
Dati pananakot, ngayon pakikumbaba. Shenzhen. Talaga bang mahal na mahal mo ako? Gagawin ko ang lahat, basta't manatili ka sa tabi ko. Alam mo naman, ayoko ng mga taong buhay. Kung ganito ka kagusto sa akin, edi mamatay ka. Mo Xiao, huwag kang magbiro. Alam mo naman, hindi ako nagbibiro. Ayoko. Para sa basurang ito, bakit paggagamit ng malaking patalim? Ako na bahala dito. Yuan, ano ba talaga ang ginawa mo? Pinindot ko lang ang pressure point mo para mag-relax. Komportable ba? Ang sakit, babae ka talaga. Ihatid mo ang bisita, Zangbo. Opo, young master. Sa susunod, huwag basta-basta magdadala ng ganyan sa bahay. Hindi ko kayo patatawarin. Natakot ka ba? Anong takot? Kanina, muntik akong patayin si Shenzhen. Hindi ka ba natatakot? Kahit na hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito kay Shenzhen. Naniniwala ako na hindi ka masamang tao. Hindi ako masamang tao. Sa buong probinsya ng A, sino ang hindi nakakaalam na ako si Mo Xiao? Isang halimaw na walang awang pumatay. Kung lumabag ka sa batas, matagal ka nang nakulong. Nakita mo mismo kung paano ko trinato ang mga taksil sa akin. Kaya kahit yung tao sa basement, dahil lang gusto kanyang patayin. Sa susunod, lumayo ka sa akin kung hindi. Hindi ko mapapangako kung ano ang magagawa ko. Sige, huwag kang mag-alala, susundin ko lahat. Hindi ko hahayaang may dahilan ka para gawin sa akin ang kahit ano. Ang tagal na ng panahon. Noon, si Shenzhen. Ano ba talaga ang ginawa kay Mo Xiao? Na nagawa nitong magalit ng ganito si Mo Xiao. Yuan. Kinuha mo si Mo Xiao sa akin. Masaya ka ba? Kinuha. Kailan mo? Naging akin si Mo Xiao. Akala mo ba talaga na dahil nakasama mo si Mo Xiao, makakalipat ka na sa sanga at magiging Phoenix? Hindi Montag ba alam? Si Montag Shen Xiao ay ampong. Alam ko na iyan matagal na. Siya ay baliw pa. Ano naman? Wala akong pakialam. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang huwang. Siege, Kang Si Emotion Xiao. Ay may lakas ng loob na tanggihan ako para sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ang tunay niyang mukha. Sumama ka sa akin. Sasabihin mo sa akin na sumama sa'yo at susunod ako. Mukhang si Shenzhen ay nakita ko noong bata pa siya. Ano, natatako ka? Ako si Qian, hindi ko alam ang ibig sabihin ng takot. Boss Mo, may problema. Si Miss Key ay dinala ni Miss Shen. Ano, Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Pakiusap na tawagan muli mamaya. kung may mangyari kay Yuan? Walang sinuman sa pamilya Shen ang aking palalampasin. Yuan. Hindi mo ba gusto si Mo Xiao? Ngayon ay ipapakita ko sa'yo kung ano talaga si Mo Xiao. Sa toto lang. Ano ang gusto mong sabihin? Isang batang ulila mula sa laylayan, na ampon sa mataas na lipunan. Hindi marunong magpabango sa iba. Akala niya makakasama siya talaga? Ano naman kung ulila? Kung gusto ng isang ulila na sumama sa mataas na lipunan, dapat siyang maging aso, Dapat siyang maging isang asong tapat na nagbabantay sa bahay. Hindi isang asong ulol. Pero sa aming mga pamilyang may pangalan, marami kaming paraan. Kahit isang asong ulol, may paraan kaming pasunurin. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon ay ipapakita ko sa'yo kung gaano kababa si Mo Xiao. Montag Shen Xiao. Kung may lakas ka ng loob na mahalin si Qian at hindi ako, huwag mong sisihin kung ako ang kikilos. Mo Xiao, ganito ba nila? Dinudusta ka dati. Si Mo Xiao, noon ay nakakulong dito. Kahit gaano kalupit ang hayop, kapag may posas. Kami sa mataas na lipunan.
ay dapat magpakita ng magandang imahe sa labas. Pero kapag masama ang loob namin, paano kami maglalabas ng galit? May mga paraan kami. At pagkatapos ay durugin sila sa alikabok. Durugin ang kanilang dangal hanggang sa maging. Mga sunod-sunuran lamang. Shenzhen. Gusto mong mamatay? Nangahas kang manakit sa akin? Bakit hindi kita sasaktan? Ako ang Harris ng Shen family. Sinaktan mo ako. Hindi ka natatakot sa ganti ng Shen family. Ang Shen family malapit nang mawala. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpadala na ako ng tao para malaman ang lahat ng krimen ng Shen family. At isinumite sa mga otoridad, malapit nang mabangkarote ang Shen family. Niloloko mo ako. Ano ba mapapala ko sa pagluloko sa'yo? Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka sa bahay at magtanong. Ano? Paano ito nangyari? Ang Shen family ay 100 taong pamilya. Paano ito biglang bumagsak? 100 taong pamilya pero puno ng kasamaan. Ang Shen family mahilig mang-api ngayon. Hayaan mong maranasan mo rin ang pakiramdam ng pagiging inaapi. Ikaf, nanggahas kang. Tapos na, wala nang bawian. Ano ang ipinakain mo sa akin? Isang gamot na nagpapalala ng sakit ng 10 beses. Shenzhen, hindi ka ba mahilig manakit ng tao? Hindi mo ba itinuturing ang tao bilang tao? Ngayon, hayaan mong maranasan mo rin ito. Mga walang kwenta, ano pa ang ginagawa ninyo diyan? Tulungan enyo ako, putang ina mo. Hindi kita patatawarin, sisirain ko ang mukha mo. At babalatan kita ng buhay, para mawala ang galit ko, Patayin niyo ang putang inang ito. Sabay-sabay. Huwag kang lalapit. Dito dapat. Matagal ko nang kilala si boss mo, ngayon lang. Siya nagpakita ng ganitong pag-alala, kung may mangyari kay Kiwan. Baka si boss mo ay... Ang pag-aapi ninyo kay Mok Shen Xiao. Alam ba ng lola? Hindi ba't may sagot ka na sa isip mo? Siya. Alam na niya ang lahat, Kiwan. Dumating na siya. Nandito ako. Alam ko, Kiwan. Nasaktan ka ba? Hindi. Huwag mo muna akong tingnan ganitong kapaligiran at ang dugo sa katawan ko. Maaalala mo ba ang masasakit na alaala ng iyong pagkabata? Bakit ayaw mong tingnan ako? Ako ay iyo. Pero, Walang pero, Kiwan. Huwag mo akong itulak, ikaw na lang ang meron ako. pakawalan mo muna ako. Madumi. Hindi ako madumi. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong isumpa. Madumi ako, hindi ba't may phobia ka sa dumi? Natatakot akong madumihan ka. Ang ganda-ganda mo. Paano kita isusumpa? Hindi madumi ang ganda-ganda mo, napakabuti mo. Paano ko kayang pakawalan ka? Kiwan, isusumpa mo ba ako? Hindi. Ligawan mo na ako. Ako. Bago ako mabuntis. Maaari kong sabihin ang ilang matatamis na salita para aliwin siya. Pero bakit? Hindi ko masabi ngayon. Kiwan, kahit isang kasinungalingan, ayaw mong sabihin para aliwin ako. Na, sino ang magkakagusto sa taong tulad ko? Kiwan, matutong mahalin ako. Ano man ang mangyari, huwag mo akong iwan, pwede ba?
Ako. Sino ang makakagusto sa isang walang kwentang tulad mo? Mo Ken Xiao, huwag mong kalimutan kung paano ka tratuhin ng lola mong nagmamahal sa iyo. Huwag mong kalimutan ang larawan na nakasabit sa sala ng pamilya mo. Ano ang ibig sabihin nito? Puntahan mo at malalaman mo. Tama na. Hyunjin, humanap ka ng taong papatay sa kanya. Opo. Bakit ka napunta sa ganitong kalagayan? Inapi ka nila. Nasasaktan ka ba? Sheng Xiao, alisin Montag na Young Picture. Maganda naman yung picture. Bakit kailangan alisin? Bahala ka. Ano bang sikreto nitong picture na to? Yuan, parang nagiging protektive ka na. Para sa crush mo Para kay Montag Sheng Xiao. pinabagsak mo pa ang pamilya Shen. Kahit papaano, siya pa rin ang magiging ama ng anak ko. Yung pamilya Shen, pantubos na lang. Sa ama ng anak ko. Kasi pag nabuntis na ko, aalis na ko. Hindi niya malalaman na may anak siya. Para sa isang lalaki, winasak mo ang isang pamilya. Bao er. Baka naman nahulog na ang loob mo kay Mo Ken Xiao. Hindi naman. Nahuhulog na kaya talaga ako. Kung hindi, bakit ako na ayaw sa gulo? Nag-effort pa na wasakin ang pamilya Shen dahil kay Mo Ken Xiao. Kumusta na ang investigasyon sa pamilya mo? Inaasikaso na, may update ako mamaya. Kung sakaling nakagusto ka na. Kay Montag Sheng Xiao. Kahit papaano natutunan mo na ang magmahal. Maganda to. Siguradong mapapamagic mo si Mo Ken Xiao. Yuan, Yuan, dieses kauna sa email Montag. Young Report. Sana mabuntis mo agad at makaalis ka na. Pero tinutulungan mo rin siya. Dahil compatible ang genes nyo para maganda ang anak. SA Tingen K.O. Sheng Xiao, singse ikaf naman ang may kasalanan. Kay Yuan, bakit hindi Montag na lang? Pakasalan si Yuan? Para mabayaran mo ang pagkakamali mo. Hindi pwede. pekig lahat pala to. Genes na naman. Yung genes na nagpahirap sa akin noon. Ngayon naman ang nagdala sa'yo sa akin. Galit ba ako sa genes ko? O dapat kong pasalamatan? Bakit ka nag-end call? Ayaw sa sermon. Nasaan na si Yuan? Mukhang nahulog ka na nga kay Mo Ken Xiao. Hindi mo lang alam. Bakit ka pumunta dito? Na-miss mo ko. Hindi. May sayad ka ba sa utak? Ano ibig sabihin? Ang cute-cute ko, paano ako hindi mamimiss? Ang galing-galing mo, paano ka mapapasa akin? Yuan, natatakot ka ba sa akin? Hindi naman. Medyo nagsisisi lang. Anong pinagsisisihan mo? Sana mas maaga kitang nakilala. Kung mas maaga kitang nakilala, naprotektahan sana kita. Puro sweet talk lang, ginagatasan mo ako. Ano, hindi ka naniniwala? Naniniwala ako. Totoo ang pagmamahal mo sa akin, pero ang paggamit mo sa akin. Totoo rin, Yuan. Tanong ko lang, kanino ka ngayon? Hindi mo ako sinasagot. CJ. Yuan. Pakasal na tayo.
Hindi mo ba gustong magpakasal sa akin? Tara, pakasal na tayo. Kung si Mok Chen Xiao, okay lang ang kasal, ako. Huwag na, Mo Chen Xiao, huwag ka ng tanga. Si Qian talaga walang kwentang babae. Hindi ka niya mahal, gusto lang niya ang katawan mo. Sinungaling. Qianjin, Montag, ito yung male kontraseptive na hinihingi Montag. Ikaf, bakit bigla kang humingi NG kontraseptive? Huwag kang makialam. Sabi ng doktor, masama ito sa katawan, dapat ingatan. Kung talagang aalis si Qian, gagawin ko lahat para hindi muna siya mabuntis, para hindi pa siya makaalis. Kahit isang araw lang, sulit ang lahat ng hirap. ano ba pinagsasabi mo? MS. Ki, bakit ka naman naka-eavesdrop? Sino ng eavesdrop? Ang sama ng bunganga mo, pamilya tayo. Eavesdrop pa ang tawag mo? Tuloy ka. Ikaw, umuwi ka muna. 2 taon na ang natulog. Hindi naman dati mahilig sa babae si Mo. Ngayon, para lang kay Qian. Umiinom NG kontraseptive. Bakit contraceptive? Ong weird. Inat ka. Anong inat? Tayo lang dalawa dito. Ang cute mo pa rin kahit paarte ka. Pero kung puro reject lang, nakakasawa rin. Gusto mo ba talaga? Huwag ka namang diretsahan, nahihiya ako. Pwede ba akong manigarilyo? Sabay na tayo. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Sa mundong ito, kung gusto mong malaman ang isang bagay, hindi naman talaga mahirap. Halimbawa, alam ko rin na si Qian ay lumalapit sa akin. Dahil gusto niya ng anak. Hindi, paano mo nalaman ang sikretong ito? Ako at si Yuan Yuan lang ang nakakaalam. Hindi pwedeng sinabi sa iyo ni Yuan Yuan. Ni hindi ko sinabi sa iyo. Baka ikaw ang sumagot sa tawag kagabi? Sabi ko na nga ba, paano naman hindi sumagot si Yuan Yuan sa akin? Tapos biglang binaba ang tawag. Yun pala ang dahilan. Ano ba talaga ang nangyari? Si Yuan Yuan, simula pagkabata ay may emotional disorder. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nararamdaman. Ako at si Lola lang ang meron siya. Wala siyang kahit isang kaibigan sa paligid. Ano? Hindi niya naiintindihan ang nararamdaman? Tama. Eh bakit tuwing nakangiti siya sa akin? At sinasabing mahal niya ako? Baka hindi. Sa totoo lang, sa tingin ko naman na. Nga. Gusto niya ang genes ko, gusto niya ng anak ko. Siyempre masaya siya kapag nakikita ako. Normal lang yun. Sa totoo lang, sa tingin ko. Ang babaeng ito, naglakas loob pa siyang hamakin ako. Papatayin ko siya. Edi Ivaw. Isa ang hindi alam na umiibig. Isa naman ay nasa sariling mundo at ayaw makinig. Kung hindi ka masaya, pwede kong gawan ng paraan. Napalitan ni Yuan Yuan ng iba. SA Toto lang. Ang genes ni Mo Jizong ay medyo katulad mo. Tama na. Bakit basta-basta na lang siyang lumalapit sa akin? Tapos aalis lang kung kailan niya gusto.
Nairita si Montag Shen Xiao. Okay lang. Moyan, kunin mo ang first aid kit. Masakit ba? Yuan, may puso ka ba? Kahit hindi mo naintindihan ang nararamdaman, nagagawa mong magpanggap na mahal mo ako. Yuan, kailan ka pa nagkaroon ng ganitong tingin? Sa ibang ta? Mukhang tutukan ka. Na inlove kay Montag Shen Xiao. Yuan, tinatrato Montag ba siyang bata? Noong bata pa si Mokshen Xiao, sino ba ang nag-alaga sa kanya ng parang bata? Ang lalaki ko, ako ang bahala sa kanya. May gagawin pa ako, una na ako. Huwag mong sabihin ang hindi dapat sabihin. Paano niya nalaman to? Hindi ko alam, bigla na lang siyang dumating dito. Nagulat ako. Ano nang sinabi niya sa'yo? Eto, kakadating lang niya tapos bumalik ka na. Bahala na. Nga pala, yung pinapahanap ko sa'yo, may progress na ba? Nasa email ko na sa'yo. Bakit hindi mo ako tinawagan para paalalahanan ako? Ay naku, abala kasi sa pakikipag-usap sa gwapo tungkol sa pangarap at buhay. Nakalimutan ko. Nga pala, nalaman ko na ang tungkol sa pinagmulan ni Mobayo. Totoo nga na hindi siya tunay na anak ni lola mo. Kundi ampong lang niya. Pero ang hindi alam ni lola mo ay na si Mobayo ay anak sa labas ni lolo mo. Ano? Ano nang ibig mong sabihin? Noong araw, si lola mo ay isang mayamang pamilya at siya lang ang nag-isang anak na babae. Para may pamana sa kanya ang yaman ng pamilya, pinakasalan niya si lolo mo bilang live-in son-in-law. Parehong sila ay may isang anak na babae para mapasok ang anak sa labas sa pamilya mo. Kinuha ni lolo mo si Mobayo bilang child groom at dinala sa pamilya mo. Pero hindi nagtagal, ang nag-isang anak na babae ni lola mo Ay navala. Et si Lola Montag. ay hindi na nagkaanak pa. Ganun pala. Yuan baby. Gusto mong samahan si lola mamasyal? Gusto ko sana kaso may nakatakda akong lakad ngayon. Uminom si Lola ng gamot na pampigil ng pagbubuntis. Baka pinainom siya ni lolo mo para lang mapasok ang anak sa labas. Sa pamilya mo, Sige, enjoy ka sa lakad mo. Noong bata pa si Mokshen Xiao sa pamilya mo, hindi siya pinapansin, inaapi siya ng mga kaibigan. Ni Montag Jitsong. alam ko, Pero alam mo ba kung paano naging buhay ni Mokshen Xiao noong bata siya? Tingnan mo yung nakasabit sa sala ng pamilya mo. Ang litreto ni Mokshen Xiao. Tulad namin, mga nasa mataas na lipunan, sa labas. Sa labas, kailangan ipakita ang magandang imahe, pero kapag masama ang pakiramdam. Paano tayo maglalabas ng galit? Maghahanap tayo ng mga henyo. At durugin sila hanggang sa alikabok. Wasakin ang kanilang dignidad hanggang sa maging. Mga azong sunod-sunuran lang sa amo. paano nila nagawang hamakin ka ng ganito? Kung ganito ang trato nila sa'yo. Huwag mo silang sisihin kung magiging brutal ako. Yuan, bakit bigla mo na lang ako naisipang ayain? Gusto mong takeng, iwanan ang walang kwentang si Mokshen Xiao. At piliin ako, Opo. ang tubig na ininom mo mismo, siguradong masarap. Ano ito? Ang litrato ko at ni Mokshen Xiao. Pinakita mo pa sa akin ang ganitong karumaldumal na bagay? Hindi lang baso, pati fruit tray, litrato naming dalawa. Sa estado namin ngayon, kung hindi ipagmalaki sa buong mundo. Parang hindi ko kayang tiisin ang hirap ni Mokshen Xiao.
Bakit mo ako pinatawag? Pa magpakita ng pagmamahalan? Gusto kong talikuran mo ang mana ng pamilya mo. Ano? Mahal ko si Mo Xiao. Kaya ibibigay ko sa kanya ang pinakamaganda mo, Jizong. Pinapayuhan kitang talikuran ang mana ng pamilya mo. Hindi mo ba alam kung ano ang estado ni Mo Xiao? Sa pamilya mo? Alam kong ampun siya. At alam ko ang kanyang pagkabata. Ano naman, ang mahal ko ay, si Mo Xiao mismo, mahal ko siya. Kaya ibibigay ko sa kanya ang pinakamaganda. Kiyuan. Talagang paghihiwalayin ko kayo. Sundan mo siya. Yuan, talaga bang gagawin mo ito? Umiyak ka. Moyan. Parang nahulog na ako sa kanya. Ayokong makita siyang nasasaktan. Ayokong makita siyang inaapi. Gaganti ako para sa kanya. Atay, gusto kong mamatay si Mo Xiao. Sa edad mo na, bakit ganyan ka pa rin kabastos, tatay? Hindi mo ba sinasabi na swerte ang kapalaan ko, at ako lang ang anak mo? At makukuha ko ang lahat ng gusto ko? Pero gusto ko na ngayon ang Kiyuan. Isang babae lang yan. Si Lola gustong ibigay kay Mo Xiao, pero hindi sa akin. Ang matandang babaeng yan, nitong mga huling araw, lalong gumaganda ang trato kay Mo Xiao. Tatay, huwag mong kalimutan kung sino tayo. Bago namatay si Lolo, hinawakan niya ang kamay natin. Pagkatapos nating manahin ang pamilya mo, babalik tayo sa apelyido ni Lolo. Kung malaman ni Lola na mga anak sa labas tayo ni Lolo, mapapasa atin pa kaya ang pamilya mo? Tama ka, ang pamilya mo ay dapat sa atin lang. Si Nanay Jizong, bumalik na naman ang sakit. May sakit si Mo Jizong. Ano ang nangyari? Ito ang dessert na ginawa mismo ni Lola para sa iyo. Lola, alam ko na. Chen Xiao. Paumanhin, Yuan, may problema. May nangyari kay Mo Xiao. Chen Xiao. Paumanhin, nagkasakit na naman si Jizong ngayon. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Alam ko. Alarm Montag. Lola, tuwing pinapagamit mo ako. Para subukan ang gamot ni Mo Jizong, gumagawa ka rin para sa akin. Pagkatapos kong kumain, ipinapadala mo ako dito. Lola, si Mo Jizong ang apo mo. Ako rin ang apo mo, bakit? Bakit sa aming dalawa, palagi mo siyang pinipili? Dahil ba may dugong magkadugo kayo? Kung buhay pa sana ang pamilya ko, meron kaya akong Paumanhin. Kiyuan, alam Montag ba kung bakit? Azong alaga ka o? Kiyuan. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano talaga si Mo Xiao sa pamilya mo. Anong klaseng bagay siya? Huwag kang pumasok, huwag mo akong makita. Sa ganitong kalagayan, Hindi mo pa nakikita ang makapangyarihang si Mo na magkakaroon ng ganitong aw na tinalian tulad ng aso at pinapaubaya sa iba. Kiyuan, huwag kang lumapit. Huwag kang matakot. Nandito ako. Chiyuan, bakit ka pa? Pakawalan mo siya o papatayin kita. Kiyuan, nakikita mo ba itong basura? Sa ganitong kalagayan, gusto mo pa rin siya? Tumahimik ka. Isang hamak lang. Pakawalan mo siya. Ito pa lang ang simula. Hulaan mo, bakit kaya noong una? Pinatira ng pamilya mo si Mo Xiao. Tumahimik ka. Siyempre, dahil mahina ang katawan ko noong bata pa ako. At ang genes ni Mo Xiao, ang pinakabagay sa akin, kaya pinatira siya. Subukan ang gamot para sa akin. Jizong niloloko Montag ako, wala kang sakit. Ano kung niloloko kita? Hindi mo pa rin ba napapatulog? Si Mo Xiao at dinala mo sa akin, alam mo takpi akong ano. Ang drug testing? Nag-aral ka ng medisina, di ba? Sa operating table.
Maami ka na nadiset na palaka at kuniho. Mula bata pa ay nakatali dito. Parang hayop, walang tigil sa pagsubok ng gamot. Tigilan mo na. Ay hindi, mas mababa pa siya sa hayop, walang anestesia. Tiis lang siya, ang ginoo ng pamilya mo. Ang mataas na ginoo, sa mata ng mga doktor. Mas mababa ka pa sa hayop, walang kalaban-laban. Mojizong, sinabi ko nang tumigil ka na. Noong bata ako, mahina ang katawan ko. Gusto ko ng libangan, gumawa ako ng platform malapit dito. Gumawa ng kulungan, tinawag ko ang mga kaibigan ko. Papanoorin ang larong ito ng pagsanay sa aso. Mojizong, papatayin kita. Kayong mga salbahe, bakit paulit-ulit? Sa harap ni Kiwan, sinasabi ang nakakahiyang bahagi ng buhay ko. Isang hamak ka lang, hindi ka karapat dapat makipagkumpetensya sa akin. Gusto mo ng ganitong laro, di ba? Ang paborito kong laruin ay ang buhay ng iba. CJ, kung gusto mo, ngayon, ibibigay ko sa iyo. Kiyuan. Tama na Kiyuan. Lola, alam mo ba ang lahat ng ito? Mochenseo at Mojizong. Hindi mo naman sila tunay na apo, bakit mo sila pinag-iiba? Ala Montag na pala. Lola, alam mo ba kapag matagal kang umiinom ng isang gamot, magkakaroon ng resistance ang katawan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Tuwing dinadala mo si Mochenseo dito, dapat pinapatulog mo muna siya bago mo siya dalhin, di ba? Pero alam mo ba na ang katawan ni Mochenseo ay matagal nang may resistance sa gamot? Tuwing dinadala mo siya, nagkukunwari lang siyang tulog. Totoo ba ang sinasabi niya? Bakit hindi mo sinabi? Kung sinabi ko, hahayaan mo ba siya, Lola? Sa pagitan ni Mojizong at Mochenseo, kailan ka ba pumili kay Mochenseo? Pero alam mo ba, para sa kanya, ikaw ang pinakamalapit sa kanya. Kiwan, Tara na. Uwi na tayo. Lola, mula ngayon, si Mochenseo ay akin na. Huwag mo na siyang guluhin. Nalambot ang puso ng matandang iyon, pinayagan kayong umalis. pinoprotektahan niya ako. Anong balak mo? Ang pamilya mo, hindi kailangan ng dalawang tagapagmana. Siya, basura lang, dapat sirain. Ang tagapagmana, pagkatapos mana ng pamilya mo, babalik sa 3 henerasyon. Dapat ba kitang tawagin mo Baiyu? O dapat kitang tawagin niyang Baiyu? Ano ang alam mo? Mas marami ang alam ko kaysa sa iyo. Alam ko rin na si lolo mo. O dapat kong sabihing si lolo yang. Gustong makuha ang ari-arian ni lola mo, kaya pumasok siya sa pamilya mo. At binigyan niya ito ng gamot para hindi mabuntis, para may dahilan. Nadalhin ka, ang anak sa labas, sa pamilya mo. Para mana ang ari-arian ng pamilya mo at pagkatapos mamatay ng matanda. Babalik sa 3 henerasyon. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo man o hindi, hindi ba napansin ng matanda? Lagi akong nagpapasalamat dahil sa malalim niyang pagmamahal sa akin. Hindi niya ininda na hindi ako mabuntis at kahit pagkatapos niyang umalis, ang kanyang pagsisisi ay ibinuhos niya sa 2 anak na ito Hindi ka akalain, hindi ka akalain. na ang mga taon ng pagmamahalan ay isa palang malaking plano. Gusto sana kitang bigyan ng ilang araw pa para mabuhay. Ngayong alam mo na, wala nang dahilan para ka pa manatili. Paano mo nalaman? Alam ko na ito simula pa lang. Jitsong, halika rito. Ngayon, ituturo sa iyo ng tatay mo kung ano ang ibig sabihin ng walang awa ang tunay na lalaki. Mojizong. Kung
gusto mong patayin ako, hayaan mong ang iyong minamahal na anak ang sumama sa kanila sa hukay. Bayu, gaano man katagal, ako pa rin ang naging ina mo sa loob ng ilang dekada. Hindi mo ba ako naawang gawin ito sa akin? Ginawa mo ito kay Chen Xiao. Bakit siya mag-aalangan na gawin ito sa iyo? Kalma. Ki-Yuan, alam mo namang gusto kita, pero palagi mong binabaliwala. Ang nararamdaman ko, Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, hindi kita gusto. Ikaw ang laging nagpapakipot sa akin, okay? pero hindi ka pa rin tumigil sa pagkakabot. Wala kang pakialam. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ibabalik kita. Siguro, may konting pagtingin din siya sa akin, no? Tai. Sumuko na ako, dahil kung hindi ko makukuha, sirain ko na lang. Gusto kong mamatay sila. Anak, huwag kang malungkot. Ito ay isang bagay na dapat haapin ng isang lalaki. Mga tauhan, sugod. Bayu. Alam ko na simula pa lang na hindi ka kontento nang ibigay ko ang pamilya mo kay Chen Xiao. Pero hindi ko inakala na magiging ganito ka kasuklam-suklam. Mamamatay ka na. Gusto mo pa rin gamitin ang pagiging anak para pigilan ako. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Bayu, talaga bang kaya mong gawin ito sa akin? Nanay, ang huling hiling ni Tai bago siya mamatay ay gawing pamilya yang ang pamilya mo. Naiintindihan mo ba? Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking panghihinayang ni Tai? Ang tawagin siyang lolo mo. Lolo mo. Sino pa ang nakakaalam na ang tatay ko ay yang ang apelyido? Kaya pala. Malapit ka na ring mamatay. Kaya sasabihin ko na sa iyo. Noong pinanganak mo ang iyong anak na babae, ayaw mo nang magkaanak pa. Para mapasok ako sa pamilya mo, gumawa ng dahilan ang tatay ko. Ibibigay ko sa iyong anak na walang hiya bilang asawa habang bata pa. Dinala ako sa pamilya mo at binigyan kita ng gamot na pampatigil ng pag-aanak. Pagkatapos ipagbibili ko yang anak mong walang hiya, makukuha ko ng walang problema ang pamilya mo. Kayong dalawa pala ang pumatay sa anak ko. Saan niyo siya ipinagbili? Ipinagbili siya sa isang liblib na lugar, sa kamay ng isang lalaking lampas 50 taong gulang. Sayang lang, namatay siya ng manganak. Nanganak ng isang anak na walang hiya at namatay. Anak ko. Alam mo ba kung sino ang anak ng anak mong walang hiya? Nasaan ang apo ko? Malayo man, ngunit narito na. Baka naman. Impossible. Tama, si Montag Chen Xiao ang gayang anak na Valanggia. Alam mo ba kung bakit magkatulad ang genes ni Mo Chen Xiao? At Nig Zong? Dahil siya ay tunay na anak ng anak mong walang hiya. Ang tunay niyang lolo at ang lolo ni Jizong ay isang tao. Chen Xiao. Yun pala. Ako pala ang tunay mong apo. May pamilya pala ako. Yung nagtulak sa akin sa kapahamakan ay ang taong pinakamalapit pala sa akin. Hindi, paano mangyayari yon? Nakakatawa, binigyan mo itong anak na walang hiya ng pangalang Chen Xiao, na ang ibig sabihin ay paglabas mula sa ampunan. Siya'y pa ang pagsikat ng araw. May bagong buhay, hindi ko inakala. Pagpasok niya sa pamilya mo, kung hindi pagsubok ng gamot para kay Jizong, ay ikinukulong sa hawla at nilalaro. Binigyan mo ba siya ng bagong buhay o kawalan ng pag-asa? Hindi. Kayong mga hayop. Ano pang hinihintay niyo? Tapusin niyo sila. Tapusin? Paano mo kami tatapusin? Lao Zhang. Binibini. Tapusin niyo sila. Opo. Matagal ko nang nahalatang may problema ka.
alam kong may tinatago ka. Kaya inihanda ko ang planong ito, pero hindi ko inakala na ang dinusta mo ay ang tunay kong apo. Kung ginawa niyo ito, huwag niyo na akong sisihin. Laosang, Sireng Montag Sila. Tapos dalhin ang ebidensya ng krimen nila sa mga nakaraang taon at ipasok sa kulungan. Hindi. Ikaw, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Nanay, pakiusap. Hindi kita papatayin, pero gagawin kong ang buong huling bahagi ng buhay mo ay puno ng sakit at paghihirap. Ano ba ang totoo? Ano ang peke? Walang puso ka, alam kong hindi mo ako gusto. Bakit mo pa ako ginugulo sa panaginip? Tigil na sa pag-inom. Kiwan. Ikaw talaga, alam kong hindi mo ako gusto. Bakit mo pa ako ginulo? Nandito ako. Mandurugas ka, nagkunwari ka pang gusto mo ako para lang magkaanak. Akala ko totoo lahat ng pinapakita mo. Mandurugas. Kiwan, meron ka bang? Kahit konting pagtingin sa akin. Kahit na paminsan-minsan mo lang ako maalala. Ako. Sige na, huwag mo na akong buluhin sa pag-inom ko. Maliit na mandurugas ka, paano kung? Ngayon ayaw mo na akong lokohin. Sige na, hindi makakausap ng maayos ang lasing. Uuwi na muna natin siya. Uwi na. Kiwan, ngayon ayaw mo na. Akong lokohin? Kahit na ang dahilan mo ay. Magkaanak, lumapit ka sa akin, nagkunwari akong hindi ko alam. Alam mo na. Kailan mo nalaman? Matagal na, Kiwan, lambingin mo ako. Sa totoo lang. Matagal na kitang gusto. Huwag ka nang magsinungaling, sige, kahit na nagsisinungaling ka. Gusto ko pa ring makinig. Kasi handa kang magsinungaling para lang mapasaya ako. Kahit papaano, may konting pagtingin ka rin sa akin, di ba? Sheng Xiao, hindi kita niloloko. Talagang nagustuhan na kita. Totoo. Gustuhin mo ako. Sandali lang. Kailangan kong uminom muna ng pampigil ng buntis. Pampigil ng buntis. Basta hindi ka mabuntis. Hindi ka na kailanman iwan sa akin. Alam na ni Mok Sheng Xiao na nilapitan ko siya. Para lang magkaanak. Oo, Alam mo. Kailan mo nalaman? Hindi ba't bigla na lang sumulpot si Mok Sheng Xiao noong araw na iyon? Alam na niya noong araw na iyon. oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ay naku, bakit pa natin pinag-usapan ang mga walang kwentang bagay na iyon? Noon pa lang, naramdaman ko na nahuhumaling ka kay Mo Ken Xiao. Et SI Emotion Show. Taong may matinding pride, paano niya malalaman na ginagamit mo siya? At hindi siya tutol? Kayong dalawa ay bulag sa katotohanan. Mas marami akong masasabi na mali. Mas mabuti pang hayaan kayong dalawa na mag-usad ng mag-isa. Pero ngayon, hindi na naniniwala si Mok Sheng Xiao. Sa nararamdaman ko. Kakadiskubre ko lang kung ano ang pag-ibig na wala na agad. Hindi ka naman taong madaling sumuko. Ano ba yan? Alam ko na kung ano ang pag-ibig, nahulog na ako sa'yo. Kaya tutulungan kitang malutas ang mga bangungot ng iyong pagkabata. Ganito ang solusyon. Nan,
Sa tuwing maalala mo ang eksenang ito, hindi iyong masasakit na alala, kundi ang ating mga alaala. Q1. Mokensiyaw. Ginamit ko ang lahat ng swerte sa buhay ko para makilala ka.